Hello Kathleen fans! So bago yung bago yung house update or mansion update ni Sir Alden at saka yung kanyang baka may pinagdadaanan siya mga kasembreros. Ito muna inalala ng isang Kathleen admin on this day, August 15, 2025. Ito pala yung araw na nag-hug or nagyakapan sina Pops Alden at saka si Ma'am Catherine dun sa sunset nga sa Canada mga kasembreros. So this was posted originally by Romaya Sedsang 24 YR. So August 15 may mga record pa rin talaga sila mga kasembreros ng mga Catlinatics. So team panatag tayo. So ito, update tayo mga kasembreros. Nag-post si Sir Alden parang ito isa sa mga views, parang tinitingnan nila na magiging outcome or magiging itsura ng kanyang hindi ko lang kung living room ba ito or gaming room or parang closet room mga kasembreros, no? Kasi parang may mga aparador siya or parang pwede siyang toilet, parang papunta sa toilet din siya mga kasembreros. Pero hindi yata ito toilet mga kasembreros, sobrang sarado. So baka closet siya, no? Or baka magiging kwarto ito or anggulo ng kwarto ni Sir Alden mga kasembreros sa kanyang magiging mansion. Pero ito ay parang look test ba, no? Na kung ito ba yung magiging design niya. But most probably it will mga kasembreros kung approve na. Kaya phenomenal box office king mga kasembreros. And then ito, tinadtad tayo ng Instagram story ni Sir Alden. Ang lalalim, no? Iniisip ko baka inaatake na naman siya ng kanyang anxiety mga kasembreros. Let's keep on praying kay Sir Alden. Ako talagang sa awa ng Panginoon sinasali ko rin sila ni Ma'am Catherine sa panalangin tuwing gabi mga kasembreros. Kasi kahit nagaano tayo katapang at gaano tayo kumapamuti awarded na tao, ay may pinagdadaanan tayo kagaya ni Apostle Paul. So sabi niya dito, ang dami niyang pinost, and ang isa sa mga pinost niya dito mga kasembreros ay yung may lyrics na, yung kanta siya may lyrics na dito na everyone congratulates us. Yung una muna dito, sabi niya, everyone congratulates you when you win, but no one sees the grind, the sleepless nights, the time you had no one but yourself, the battles of your mind, the moments you questioned everything. Tapos ang dami niya sabi nito, your thoughts shape the life you settle for. Tapos sabi niya dito, forge your path, stand tall and be proud. Sabi pa niya sa isa dito, forged by fire. Tapos sabi niya pa sa isa, ice cold under pressure. Tapos sa isa pa sabi niya, ignore the noise, your vision is all that matters. And then sabi niya dito is may isa pa dito na quiet grind, loud results, sabi niya dito. And then yung isa pa sabi niya, what my soul craves, no, yung gustong-gusto ng kaluluwa niya, ng gusto mga kasembreros. And then yung video parang puro ulan, tapos tahimik na lugar mga parang away from the city, no, away from the noise of the city mga kasembreros. So baka may pinagdadaanan si Pops Alden, no. Sabi niya dito sa isa is your actions define who you are, sabi niya ganoon. Tapos yung iba naman dito is mga anime. Tapos parang wala lang, parang something na mag-explode mga kasembreros na baka may pinagdadaanan talaga si Pops Alden. So let's keep on praying kaya phenomenal box office king mga kasembreros. So meron ako nabasa na parang ang lalim din siya mga kasembreros na kahit anumang title, no, Sir Alden talagang sa title, sa titulo lang talagang masabi mong palong-palo mga kasembreros, no, director, producer, businessman, multi-awarded actor, no, magiging piloto soon, yung biking, yung mga hobbies niya ngayon mga kasembreros, talagang siya po ay tawag dito kung anong gusto niya, ginagawa niya ngayon mga kasembreros. But more than that ay of course, no, meron din siyang mga pinagdadaanan din sa buhay. And yun po, no, let's continue praying him mga kasembreros. And then sabi pa sa isa, yung isa dito na medyo mahaba ito mga kasembreros. Ang ganda pala ng lyrics nito, no. Medyo nabuhayan siya ng loob dito. Ang lyrics ay I'm so tired, I can't do it. You can beat the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Yung ganun yung lyrics niya mga kasembreros. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God banging on His door. So ang ganda pala, dito ko nakita na maganda pala yung lyrics ng kantang to. Medyo rap siya, tapos medyo mabilis pa rin pala, no?
yung pinaka last it is you can talk to God banging on His door. So let's continue praying kay Sir Alden, no, kasi he also needs prayer, mga kasambreros, no. And kung ano pinagdadaanan niya ay it will be wiped away by our Almighty, mga kasambreros. So sa ating personal life, sana po ipanalangin po natin si Pops Alden din, no. And then ito, next item natin, mga kasambreros, part ng kanyang Instagram story, yung kanyang yung kanyang aso na si Bailey, mga kasambreros, no. So mood, no, sabi niya ganun dito, mga kasambreros. Tapos ang cute-cute ni Bailey, mga kasambreros, na nakaupo sa kanilang sofa. And then ito, kaka-upload lang kagabi ng kumuha ng video, mga kasambreros. So papasok sa Sir Alden. So alam ko part pa ito ng video fiesta sa Albay, mga kasambreros, sa Bicol. Kasama nga sina Donita, sina MC and Lassie, mga kasambreros. So na kung saan nga ay nagpa-picture din yung mga fans, no? At saka yung mga empleyado doon sa BDO yata, mga kasambreros, nung pumasok si Phenomenal Box Office King. So kagabi lang kasi na-upload. Pero yung part nito, alam ko na-flash at na-isali ko na rin last time, mga kasambreros. So ito po ay tawag dito, naisama lang or na-upload kagabi. So kung kaya ay sinasama ko po ngayon, mga kasambreros. And then ito, sobrang cute na ginawa ng fan dito, mga kasambreros, no? Parang inedit yung picture ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, tapos ginawa silang parang prinsesa at prinsipe, mga kasambreros, na kung saan ay dito parang may corona si Ma'am Catherine, tapos si Sir Alden ay parang naiba yung itsura, no? Parang naging Korean sila, mga kasambreros, tapos naka-white si Sir Alden. So dumadami pa rin talaga ang mga admins at saka Cathletics, mga kasambreros. Ang cute, no? Parang hindi ako nakagawa nito ng mga effects na ito, mga kasambreros. Sa cellphone lang alam ko yun. So ayun, ang dito parang yung sa pero lang ko sa Hello Love Goodbye pa nila ito na picture, mga kasambreros. Tapos inedit lang, no, parang yung unang kita nila ata neto. Tapos naka-white sila pareho, mga kasambreros, kasama si Ma'am Catherine, na Phenomenal Box Office Queen, mga kasambreros. So antay-antay tayo ng iba pang updates, mga kasambreros. Hinihimay-himay ko lang kasi marami rin siya, mga kasambreros, no. Pero in the meantime ay ito muna, no, yung ating Kathleen items. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is August 15 na po, no, 2025, mga kasambreros. Friday na po, ang bilis ng panahon. So parang kailan lang ang Sabado at Linggo, bukas ay Sabado na naman. Grabe, no? Parang nakita niyo, parang bilis ng panahon, ang bilis ng oras at saka bilis ng mga araw, mga kasambreros. Pero yun po, no? Alright, so na po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Gaya ni Abraham. Galatians 3 verse 6, it was the same with Abraham. He put his trust in God. This made Abraham right with God. So si Abraham po, mga kasambreros, sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay ang tinaguriang the father of all nations sa Biblia, kasi nga sa kanya nagmula ang lahi ng piniling tao ng Diyos sa buong bansa o sa buong mundo, mga kasambreros. So si Abraham, ang anak niya ay si Isaac, tapos si Isaac naman, ang anak naman niya ay patriarch ni Jacob, mga kasambreros. And Jacob later was changed into Israel, na ngayon po ay ang bansang Israel, mga kasambreros. So sa kanya nagmula, so ibig sabihin parang siya yung pinaka-ancestor ng chosen people of God, mga kasambreros. And God promised him na magkaroon ng lahi, no, na kasing dami ng mga bituin sa langit at saka kasing dami ng mga buhangin sa dagat. Grabe, no? And napaka-imposible nito, mga kasambreros, kasi si Abraham was already old, mga kasambreros. He was about 99 years old. So imagine niyo, 75 years old na si Abraham nang matanggap niya yung pangako, mga kasambreros. And he was 100 years old, no? And then si Sarah naman ay grabe, 90 years old, mga kasambreros. Tapos nag-antay sila ng 25 years, no, para sa fulfillment ng pangako ng Panginoon, mga kasambreros. Grabe, nakita natin yung promise. Dito natin nakita, mga kasambreros, na ang pangako ng Panginoon ay tinutupad niya talaga, no? Ang Diyos po ay hindi limited ng time
hindi limited ng space, hindi limited ng distance mga kasambreros. Ang kanyang panahon at ang kanyang tamang panahon ay perpekto at parating on time mga kasambreros, hindi advance, hindi minsan nga advance, no? Pero tama kasi no, perpekto ang kanyang timeline mga kasambreros. Kumaga pa sa plano, perpekto ang kanyang plano mga kasambreros. Ang ating plano ay hindi perpekto. So dito si Abraham mga kasambreros ay ginawang example, no, para sa mga Galatians mga kasambreros, and ang first na ito ay nagka-carry ng powerful message about faith and righteousness. So ang faith talaga, no, nakakapag-attract ito sa Panginoon, because if you have faith in God, we trust and we believe in Him. So ganun, sa isang relasyon, kapag wala ka ng paniniwala, wala ka ng tiwala sa kunwari sa iyong jowa or sa iyong kaibigan or sa kanino man dyan mga kasambere sa tao, ay di ba parang wala nang sense na magsasama pa kayo, kasi para kayo naglolokohan na, kasi nga nabasag na yung tiwala, parang hindi na ibalik yung tiwala. Tapos no, so parang ganon mga kasambere. So walang sense na magkakaroon pa kayo ng relationship, na lalo na sa mag-asawa, kapag wala nang tiwala ang bawat isa, ay parang wala nang sense na magsasama pa kayo bilang mag-asawa mga kasambres, kung parati naman ang nagdududahan, di ba, parati naman ang nag-aaway. So ganon mga kasambreros. And Abraham, kasi nga ay siya po ay father of faith din, no? Tinagurian siyang father of faith mga kasambreros. This connects directly to the theme of faith woven throughout the scripture. So ang faith kasi, ito yung greatest three na aspects mga kasambreros, or traits na dapat natin taglay ng faith, hope, and love. Although the greatest of these is love, napakahalaga. Kumaga pa sa haligi, ay isa sa mga haligi or pillars mga kasambreros ng ating pagkatao bilang Kristiyano at bilang piniling tao ng Diyos, no? Ay ang faith, ang pananampalataya. Kasi ang tao, lalapit siya sa Diyos kasi naniniwala siya at nagtitiwala na kayang gawin ng Diyos, no, ang mga bagay na ito. And God is in the agenda of doing impossible things possible. Kasi posible, kasi pag ginawa niya yung posible, parang nakaka-underestimate naman yun mga kasambreros, no? Kasi posible na nga, no, kayang gawin ng tao. So hindi nagagawin ng Diyos kasi posible. So ibibigay niya lang yung task na yun sa atin, no, sa mga tao, mga kasambreros na kanyang pinili, kasi nga kayang-kaya naman. But no, mga impossible things, yun talaga, no, parang God is in the agenda of doing impossible things possible so that many and more people will believe mga kasambreros. Abraham's faith represents a model for us, demonstrating that God, or trust in God's promises, leads to a right standing with Him. So kumaga pa, nagiging tama tayo sa harapan ng Panginoon kapag tayo po ay namuhay na may pananampalataya, no? Kapag tayo po ay nabubuhay na may pananalig at pagtitiwala sa Kanya. This verse also signifies the importance of belief in our relationship with God. Abraham was not perfect, kaya gaya natin, hindi siya perfecto. He had flaws and made mistakes, but his faith was genuine. So dapat ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay genuine. Totoo ba? No, hindi pagkukunwari mga kasambreros. At nagbibigay sa atin ito ng pag-asa na nagre-reassure, no, na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa mundo ngayon na punong-puno ng problema mga kasambreros. So ang faith ay hindi lamang mapapara sa atin sa Panginoon, but nagagamit natin at magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Our belief, our trust in Him is what matters most. Just like Abraham, we can have a faith that leads us to righteousness, grace, and a closer walk with our Creator. So napakaganda mga kasambreros at napaka-fulfilling kapag tayo po ay nabubuhay na may pananampalataya. Kasi unang-una sa lahat, kapag meron tayong pananampalataya, magbubunga rin yun no? Magbubunga rin yun ng pag-ibig, ng pasensya, ng awa, ng pagpapatawad, ng pagpapakumbaba, ng pag-uunawaan, so ng unity, and so on mga kasambreros. So napakaganda na yung magandang traits na ito ay dapat taglay natin sa ating buhay. Secondly, it underscores the power of belief. Our belief profoundly affects our lives, shaping our decisions, relationships, and outlook on the future. Believing in God's goodness, presence, and promises allows us to flourish even in challenging seasons. So it encourages us to be resilient and hopeful, knowing that God is faithful to His word. So
yun, no, talagang, at parang ano kayo, parang, kunwari tatay mo, 5-star Major General, no, parang isang piloto. So, kapag ang piloto, kapag ang isang driver, for example, ng isang kotse, tapos ikaw nakasakay sa likod, so may tiwala ka na yung driver ay alam niya, no, natitiwala nga tayo sa mga driver ng bus, driver ng public transportations na vehicles na alam na hindi natin kilala yung driver so how much more ating Panginoon na God of siya ang pinakamataas na Diyos at walang kapantay at walang katulad mga kasambleros, no? Kung kaya narinig sa akin parati ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no? Kasi yun ang isa sa mga descriptions na dapat nating binabanggit mga kasambleros because that's who He is, no? The great Yah, no? The great I am, no? The Alpha and the Omega mga kasambleros, the creator of the heavens and the earth. So yun po ang ating Diyos Ama na nasa langit mga kasambreros. And ang Galatians 3:6 ay nagsiserve sa atin ng foundation or foundational truth in our understanding ng pananampalataya at katwiran. So ang tamang pamumuhay, yung righteousness mga kasambreros, ito rin yung isa sa gustong, hindi lang siya gusto dapat commandment ito mga kasambreros na dapat ang buhay ng tao ay dapat naka-found din or naka-root mga kasambreros sa tamang pamumuhay, yung hindi sa panlilinlang, hindi sa masama, hindi sa mga taliwas, hindi sa mga masama mga kasambreros, but in righteousness. The example of Abraham highlights the importance of believing in God and trusting Him above all else. No matter where we are on our faith with journeys, we can navigate life with confidence, knowing that it is our belief that connects us to God's grace and righteousness. Let's carry these lessons with us and remind ourselves to have faith like Abraham. So, ito po ay reminder sa atin na hindi tayo, we're not called to perfection kasi hindi naman tayo perfect mga kasambreros. Pag sinabing human being, pag sinabing mortal being, kalakip nun ang imperfection, ang flaws, ang mistakes, ang failures mga kasambreros, ang disappointments, ang mga wrong decisions, ang mga wrong choices natin. Pero yun nga, no, as we go along with our faith journey mga kasambreros, let's make sure na ang Diyos natin ang ating parating pinangunahan parating nanguna sa atin at nagli-lead sa atin to a life that's full of faith or faithful and righteous mga kasambreros na nakaka-attract at pleasurable sa kanyang harapan mga kasambreros. Alright, so naman po sa ating Word of God nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at saka pananalig at pagtitiwala sa Panginoon mga kasambreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros. Paalam po. I love you.